po tayo ng sarili pagbasa. Ako po sa verse 1, kayo po sa 2, sabay-sabay po tayo sa verse 16. Ephesians chapter 4, verse 1 to 16. Kung nakita na po, isang malakas at nasaya amen. Amen. Verse 1. I therefore, the prisoner of the Lord, that ye walk worthy of the vocations which ye are called. Ito kayo po. With all meekness, with suffering, forbearing one another in love. Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. For There is one body and one spirit, even as you are called in one hope of your calling. one faith, one baptism. 6. One God and Father of all, who is above all and through all and in you all. But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. 8. Wherefore he said, when he ascended on high, he led captivity captive, and gave peace unto men. Now that he ascended, what is he? But that he also descended first into the lower parts of the earth. 10. He that descended is the same also that ascended up, or above all heavens, that God may fill all things. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. 12. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measures of the stature of the fullness of Christ. 14. That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about from every doctrine, with the slight man and cunning craftiness, whereby God makes the seed. But speaking the truth in love, may grow up into him in all things, which is the head, even Christ. 16. Altogether ready read. From whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the eventual working the measure of every part, make an increase of the body and the edifying of itself in love. Tayo po kung hindi tayo manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit, muli kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat na tunay na dakila ka. Salamat na sa bawat sandali ng aming pong buhay, sa buong taon ng 2025 at sa mga lumipas na taon, kami po ay inyong pinagpala at iningatan. Maraming salamat po sa mga blessings na hindi na po namin mabilang pa. At salamat din po, Ama, sa mga pagsubok, problema na aming po hinarap at sa mga harapin pa. Salamat. Kami po ay naniniwala na talagang marami pa kaming pagdadaanan, mga problema at pagsubok. Ganun pa man, salamat sapagkat hindi mo po kami iniwan. Lagi ka namin kasama at pinibigyan mo po kami ng katagumpayan at pinibigyan mo po kami ng knowledge at wisdom upang ito po ay aming pong makayanan. Salamat po sa inyong pong banal na salita na patuloy na humahamon sa amin, na patuloy ka naming paglingkuran. Dalangin ko po, Panginoon, ang paglagong spiritual ng mga kapatiran at dalangin ko po, Panginoon, ang patuloy mo pong pagkilos sa buhay ng bawat isa. At sa gabi ito, aming pong dalangin, kapayapaan sa Jerusalem, kaligtasan po ng mga taga-Israel. Salamat po, Ama, na kayo po ang siyang laging kumikilos sa aming pong mga buhay. Banal na Espiritu, puspusin mo po kami. Ama, muli ako inyong po itago sa inyong pong likuran. Ikaw ang siya may taas, pangalan mo ang siya mapapurihan. Salamat po sa dakilang bagay na inyong pong ginawa sa amin sa buhay na walang hanggan, kaligtasan, katubusan, kapatawaran ng aming mga kasalanan. Dalangin po, Panginoon, na mga nanunungkulan sa bansang ito, sila po ay magkaroon po ng tunay na pagkatakot sa inyo, na sila po ay maligtas at maglingkod po ng tapat. Salamat po, Ama, aking binabalik sa iyo lahat ng papuri at salamat. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po po. Mga kapatid, mga minamahal, sabi po ng verse 1, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that you walk worthy of the vocations wherewith ye are called. And then verse 3 and 13 pa rin po, dito pa rin po natin kukunin ang ating pong pag-aaralan, yung title ng mensahe po ngayong gabi. Keep the unity. Na talagang ang nais po ng Diyos sa atin ay pagsakitan o pagsikapan, nating ingatan ang pakikipagkaisa o ang pagkakasundo o pagkakaisa ng natin po lahat. So ito po ang nais ng Diyos sa atin. Keep the unity.
So mga kapatid, mga minamahal, alam niyo po, bago ko po ipagpatuloy ang mensahe po ngayong gabi, sabi nga po ng verse 1, I therefore the prisoner of the Lord. So si Pablo, sinasabi po niya dito, siya po ay bilanggo ng ating pong Panginoon Jesus. Bilanggo siya ni Kristo. Sa madaling salita po, si Pablo po ay sabihin po natin, siya po ay alipin ni Kristo. Siya po ay lingkod ng ating pong Panginoon. Sa ating pong panahon, mga kapatid, mga minamahal, marami ang nagsimulang maglingkod, pero hindi nakapagpatuloy. Marami ang nagsimulang maglingkod, pero hindi nakatapos. Marami po ang nagsimulang maglingkod, pero nasa na kaya sila ngayon? So mga kapatid, mga minamahal, talagang mahirap ang maglingkod sa Panginoon sapagkat meron po tayong kaaway. Amen po ba? So mga kapatid, mga minamahal, marami ang hindi nakapagpatuloy sa paglilingkod. Marami ang talagang nagkawatak-watak na. So hindi nakatapos sa paglilingkod sapagkat unity was gone. Yun po yung isang dahilan. Bakit marami sa mga Kristiyano ang nagsimula pero hindi nakatapos sa paglilingkod sa Panginoon? Maraming Kristiyano nagsimulang sumunod pero hindi nga po nakapagpatuloy sapagkat nawala ang pagkakaisa. Kaya ang sabi po dito, ang kabilin-bilinan po sa atin ng salita ng Diyos ng ating Panginoon Jesus, keep the unity, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. And then 13, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man, unto the measures of the statures of the fullness of Christ. Maaaring ako po ngayon ay nakakapagpatuloy, pero hindi ko pwedeng sabihin sa inyo, bukas kaya, nakatayo pa rin kaya ako dito. Hindi ko pwedeng sabihin na sa susunod na taon ay nandito pa rin ako. Sapagkat katotohanan na marami pong kapastoran ang nawala din po sa gawain, marami pong kapastoran ang hindi nakapagpatuloy sa paglilingkod. Kaya mga kapatid, mga minamahal, narito ang salita ng Diyos na talaga nagsasabi po sa atin, keep the unity. Sapagkat ang kawalan ng pagkakaisa, ang kawalan ng pagkakasundo, ito po yung isang dahilan bakit hindi nakakapagpatuloy ang isang Kristiyano sa kanyang paglilingkod. So mga kapatid, verse 1, we should be united. We should be united in times of persecution. Ito po yung nais ng Diyos sa atin na kahit mayroon pong pag-uusig sa ating pong buhay, ay kailangan pa rin na tayo po ay nagkakaisa. Kaya nga po kung titingnan po natin ang salita ng Diyos, ang buhay ng mga mananampalataya nung panahon po ni na Apostol Pablo, panahon po ni na Apostol Pedro, ni na John the Beloved, sila po ay nagkaisa. Kahit sila po ay inuusig, pinapatay, kinukulong, pero they are united in times of persecution and serving the Lord. In soul winning, sila po ay nagkakaisa. They are united. Hindi po sila natakot sa mga umuusig sa kanila. So mga kapatid, we should be united in times of persecutions. As of now, we don't have persecution like before. Wala naman tayong persecution katulad ng pinagdaanan ni Apostol Pablo. Tama po ba? Like in some nations, katulad doon po sa ibang bansa, like in Nigeria. Maaari sa Nigeria ay ating po nababalitaan, napakaraming Kristiyano ang pinatay. Pero ganun pa man, sila po ay nagkakaisa pa rin maglingkod. So mga kapatid, we don't have persecutions like in Muslim countries. Wala tayong persecutions katulad ng nangyayari doon po sa mga Muslim countries in Myanmar. Diba? Narinig po natin last Sunday yung patotoo, yung testimony ng bisita nating missionary na doon po sa Myanmar ay mayroon pa rin kaguluhan. But still Satan persecuted every believers today. Yun po yung katotohanan. Wala tayong persecutions na katulad ng pinagdaanan sa Myanmar, sa Muslim country, sa Nigeria, at noong panahon po ni Pablo, wala tayong ganong persecutions. But still, Satan persecuted every believers today. Satan hindered us today.
Hinahadlangan po tayo ng ating kaaway na si Satan. But how? Paano pa tayo hinahadlangan? Alam niyo po mga kapatid, Satan's effective device to hinder us are gadgets. Yan po yung ginagamit ni Satan upang mahadlangan ang paglilingkod ng isang Kristiyano, upang mahadlangan ang pakikinig ng salita ng Diyos ng isang Kristiyano. Gadgets po ang ginagamit po ni Satan upang mahadlangan ang pagdidevotion sa gabi. Gadgets ang ginagamit ni Satan upang mahadlangan ang pagdidevotion sa umaga. Gadgets ang ginagamit ni Satan. Tingnan nyo, sa pagtulog ninyo, anong katabi? Cellphone. Diba? Kaya yan po ang ginagamit ni Satan na persecution sa atin, gadgets, upang mahadlangan ang ating paglago spiritual, upang hindi tayo maging effective sa ating kapwa mananampalataya. So yun po yung Satan effective device to hinder us are gadgets. Kaya talagang, tingnan nyo, sa school, di ba? Talagang lahat ng estudyante may cellphone. Pero nung panahon namin, di ba, yun na eh. Panahon namin, talagang tumatanda na nga eh. Di ba? Masaya na kami ito sa mga talagang bateng touching slipper, sapak-baro, di ba? Luksong baka. So yan ang aming mga games po noon. At break game, yan. Inabot pa naman yung break game. So hindi na yan alam ng maraming kabataan ngayon, yung break games na yan. Di ba? So mga kapatid, yan po ang ginagamit ni Satan, gadgets, upang tayo po ay mahadlangan. Kaya nga naman, maraming kabataan ngayon, malabo na agad ang mata. Diba? 16 years old pa lang, malabo na ang mata. At ang iba nga, wala pa nga 16 years old, nasa 13 years old pa lang, malabo na ang mata. So yun po. Then next, Satan's effective device to hinder us, sabi nga po ng verse 14, tinan yung verse 14. Ephesians chapter 4, verse 14. That we henceforth be no more children, tossed and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the spirit of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. So, effective device to hinder us are gainsayings. Ito yung mga sinungalingan. Diba? So yung ito yung nais ng ating kaaway na Diablo, yung tayo po ay dayain, lokohin. So yung po mga gainsayings po ito. Tingnan nyo. Talagang meron pa rin mga Kristiyano na dadaya. Diba? Meron pa rin mga Kristiyano, kahit matagal ang Kristiyano, nadadaya pa rin, naloloko pa rin. Dahil nga po, ito po yung ginagamit ni Satan para hadlangan ang ating pong paglilingkod sa Kanya, upang hindi tayo maging kagamit-gamit sa ministry, sa gawain ng Panginoon, yung mga kasinungalingan sa mundong ito. So marami, talagang, tingnan nyo, ang dami nga po mga false religion sa mundo. Diba? So makikinig tayo doon, and then sasabihin, ay, mali si pastor. Diba? So si pastor na yung mali, yung tinuturo ni pastor na galing sa salita ng Diyos. So yun po mga kapatid, mga minamahal, ito po yung isang device ni Satan upang tayo po ay hadlangan sa ating pong paglilingkod. Itong gainsayings na to, yung mga kasinungalingan sa mundong ito. Kaya beware, mag-ingat po tayo. At sana talaga lagi po tayo makinig at mag-aral ng salita ng Diyos. Suriin ang bawat napapakinggan. Hindi dapat agad ay paniniwalaan. Diba? So nakapakinig lamang ng balita, agad ay maniniwala. Meron lamang napakinggan sa isang sa kapatid, agad ay paniniwalaan. So hindi dapat ay paniwalaan. Kung bago natin paniwalaan, suriin kung talagang tama, totoo ang sinasabi ng taong ito. So yun po mga kapatid, mga minamahal, we should be united in times of persecutions. So upang mahadlangan ang ating paglilingkod, ginagamit ni Satan ang gadgets, gainsayings, and then 3:13, 22-24. Tingnan po natin. Sabi po dito, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. 13. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man,
unto the measures of the stature of the fullness of Christ. 22, tingnan niyo po ang pong Bible sa 22. Sabi po dito, that ye put off concerning the former conversations, the old man, which is corrupt according to the deceitful lust. 24, and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. So, ano yung device na ginagamit ni Satan? Kasi, kung mapapansin niyo po, si Satan ay hindi na gumagamit ng persecution nga ngayon katulad ng dati. Kasi sa patuloy na pag-usig sa mga mananampalataya dati, lalo pang kumalat ang Ebanghelyo ni Kristo, lalo pang dumami mga mananampalataya noon, lalo pang naglingkod, nag-init sa paglilingkod ang mga mananampalataya noon. Di ba? Tingnan niyo si Pablo. Inuusig na, kinukulong na, pero tumigil pa. Kaya pinalitan na po ni Satan ang kanyang strategy para tayo po'y patigilin sa ating pong paglilingkod, para tayo hadlangan. So ngayon, ang kanyang na pong strategy, device na ginagamit, ay yung mga godly people. Pinapasok ni Satan ang bawat churches upang guluhin, upang mawala ang pagkakaisa, upang mawala ang pagmamahalan sa isa't isa, upang ang kanilang pag-ibig kay Kristo ay talagang manlamig. So, sinisira niya ang pagkakaisa ng mga mananampalataya. So, Satan, effective device to hinder us are godly people. Yan na po ang ginagamit ni Satan ngayon. Hindi na yung mga pagpatay na katulad ng dati. Hindi na yung mga pagkulong na katulad ng dati. Hindi na yung pagpapahirap na katulad ng dati. So, ang ginagamit ni Satan ngayon ay yung mga mananampalataya na. Kaya sana maging aware po tayo. Sana naging sensitive tayo sa kilos ng ating kaaway. So mga kapatid, mga minamahal, tingnan nyo. Ito, example lang naman na, ano? Ano nangyari sa mga nagsusurvey ng pagsabado? Napatigil, di ba? Kasi napasok na kaaway. Yun po yun. So, kapag mayroon talagang mga leader or sabihin na natin katulad na lamang po, meron pong isang churches, meron silang tinatawag na core group. Itong core group na ito yung nagmamanage kapag mayroong mga big events sa church, like anniversary, family camp, and then kung ano-ano pa mga revival. So itong core group na ito, I think 5 yata ito na talagang yung utak nila ang pinapagana. At kung ano yung mga tactics at strategy na gagamitin, ano yung mga tema, ano yung mga susuot, di ba? Pero pinasok ni Satan ang core group na ito. Nagkawatak-watak sila. So, yun. Pero ganun pa man, nagpapatuloy ang gawain. So, ang nais ni Satan talaga ay talagang itigil, patigilin anuman ang mga activities na gagawin natin dito sa church. Yung mga activities na ginagawa natin para kay Kristo, yun po ang nais ni Satan. Kaya tayo po dapat maging aware, maging sensitive tayo. Huwag tayong padaig kay Satan. Kaya nga, ang lagi kong prayer, yun nga, anuman ang mga nasimulan dito, anuman ang mga nasimulan dito, ang nais ko at pinagpipray ko sa Panginoon, magpatuloy. So, minsan sabi ko, ang hirap talaga maging pastor. Masarap pa yung maging member. Diba? Mas gusto ko yung member na laang. Walang iniisip, nakaupo lang. Ano ko yan diba? Ay, nung ako naging pastor na, sabi ko, yun, talagang pumasok yung sa isip ko. Sabi ko, sarap po maging member. Parang gusto kong bumalik na naman sa pagiging ordinary ng member. So yun po. So mga kapatid, mga minamahal, na yan, katulad niya, meron po tayong youth anniversary, December 29. Talagang prayer ko, anuman ang mga nasimulan, tuloy. At di maaari, madagdagan. So, tinanong ako ni Brother Luis, Pastor, mayroon ba kayong vision na isang araw ay magkaroon dito ng Children's Sunday School? Oo naman. Kaya lang, talagang yan po ay kailangan talagang ipag-pray at talagang yung mga gagamitin, dapat talaga magkaroon ng commitment. Kasi kung walang commitment,
Sinong tatayo? Sabi si pastor na lang ulit. Mag-isa. Diba? O mga bata. O, diba? So, kailangan ng katuwang. Yun. Pasko na. Wala pang biyanan. Okay. So, yun po mga kapatid, mga minamahal na Satan effective device to hinder us, gadgets, gainsayings, and godly people. Then next, verse 1 pa rin. Ephesians chapter 4, verse 1. Sabi po dito, I therefore, the prisoners of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocations wherewith ye are called. So mga kapatid, we should be united in times of poverty. Meron man tayong kahirapang pinagdadaanan, dapat nagkakaisa pa rin. Diba? Para baga sa mga mag-asawa nga po yan eh. Diba? Till death do us part. Na kahit dumaan sa kahirapan, kahit dumaan sa mga persecution, talagang nagkakaisa, dapat magkaisa pa rin yan. Kasi nga pinagputlot. Tama po ba? So, advance happy anniversary sa inyo po mag-asawa. Kahit wala mang regalo, ibabati na lang ako. Diba? Doon po sa mga nag-anniversary po diyan, advance na belated. So yun po mga kapatid, mga minamahal, na we should be united in times of poverty. Kaya nga minsan nasabi ko na, di ba, kailan ba tayo dapat magsama-sama? Magsasama-sama lang ba tayo sa ginhawa? Pero kapag pagdating na ng mga sakripisyo, pagdating na ng mga pagtitiis, kanya-kanya na tayo, ay bahala na dyan si pastor, di ba? So ganun po ba? So mga kapatid, in times of poverty, we should be united. Dapat na doon pa rin yung ating pagkakaisa. Walang iwanan sa yan? Walang iwanan sa kanya. Inebra. Okay. So mga kapatid, mga minamahal, yun nga po. Many believers started to serve the Lord. Marami po mga kapatiran, di ba? Ang nagsimula maglingkod, pero nang dumating ang kahirapan, nasaan na sila? Di ba? So maraming mga kapatiran talaga ang sumunod sa Panginoon. Pero nang dumating ang kahirapan, nasaan na sila? They are gone and walk no more in the will of God. Sila'y naglaho at hindi na sumunod pa sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon Jesus, will you also go away? Lalayo ba kayo? Iiwan nyo rin ba ako? Sabi ng Panginoon. So mga kapatid, mga minamahal, sana kahit mayroon tayong kahirapang pagdaanan, nandun pa rin yung ating pagkakaisa. At nandun pa rin na tayo po ay magsisigap na maglilingkod sa Diyos sa ating pong Panginoon. So alam niyo po, poverty was one of the device of Satan to hinder us. Ito po ay isang device din po ni Satan upang tayo po'y hadlangan sa pong paglilingkod. Amen po ba? Alam niyo po, yung mga poverty yan, alam niyo, mayroon po yung nire-reveal sa atin. Pero hahayaan ko kayo na tuklasin niyo po yan. Someday, sasabihin ko rin, pero hindi po ngayon. Yung mga poverty problems po yan, meron po yan nire-reveal. Kaya, ano kaya yun? Diba? So, i-search nyo na lang. Pag-aralan nyo, ano ba yung nire-reveal ng poverty ito, ng mga problemang ito. So mga kapatid, ang poverty ito po isa sa mga device na ginagamit ni Satan. Pero tingnan nyo, sa buhay ni Job, kahit may poverty, kahirapan, hindi po siya tumalikod sa paglilingkod sa Diyos. Diba? So yun po yun. At talagang sa buhay ni Apostol Pablo, sa buhay ng mga mananampalataya noon, kahit may kahirapan, mahirap naman talaga ang buhay noon eh. Tama ba? Noon ba may TV? Noon ba may cellphone? Ay ngayon kung walang cellphone, ayaw pumasok ng mga kabataan. Diba? Noon ba mayroong sasakyan? Eh yung mga tao kaya noon, lakad. Noon ba may sapatos? Wala. Ngayon kapag wala kang branded na sapatos, ayaw din pumasok ng mga kabataan na yun. Tama ba? So, mahirap ang buhay noon. Noon ba ay mayroon ng mga BPI? Noon ba may mga Gcash na? Wala. Tama ba? Noon ba mayroon bang mga magandang damit? Wala din naman. Noon ba mayroong motor? Wala.
Noon ba merong electric fan? Wala din. Mahirap ang buhay noon. Ay ngayon ang daming instant. So napakadali ng buhay ngayon. Ano? Ay, mahirap magkajowa. Ngayon nga, dali na rin magkajowa. Yun lang. Kaya nga sabi ko, nagugulat na lamang yung magulang. Mayroong papakilala ka na. Ma, boyfriend ko. Diba? Okay lang kaya sa'yo pa. Okay. So, yan po mga kapatid na minamahal. Yung poverty, isa po yung device ni Satan na ginagamit upang tayo hadlangan sa ating pong paglilingkod sa Diyos kay Kristo. Yung poverty, ito po yung isang pong device ni Satan upang tayo hadlangan sa ating pong pag-aaral, pakikinig ng salita ng Diyos. Diba? Ang poverty, kahirapan ay isang device ni Satan upang tayo hadlangan sa ating pag-aaral ng kaluluwa. So yun po. So poverty was also the device of Satan to destroy our unity. Diba? Itong kahirapan na pinagdadaanan ng mga Kristiyano, ito po ay kasangkapan ng dyablo ni Satan upang sirain ang ating pagkakaisa. So, kasi ang nais talaga ni Satan ay tayo ay guluhin, pagwatak-watakin, sirain. Yan po ang gusto ni Satan. So, in times of poverty, mga kapatid, mga minamahal, ang sabi po dito sa Ephesians chapter 4, verse 2, in times of poverty, we need to stay lowly. Sabi po dito, with all lowliness, dapat nandun pa rin yung ating pagpapakumbaba. Diba? Na huwag nating itataas ang ating sarili. At kung tayo man ay umangat sa ating pong buhay, pagpalaan tayo financially. Ang sabi nga, don't raise your standard of living, but raise your standard of giving. Ay minsan, pinagpala lamang financially, talagang bilmukon yan, di ba? Pero yung giving naman ay pinapabayaan, hindi tinataas ang standard of giving. So sa ating pong buhay, ito, sasabihin ko lang po ulit sa inyo, pinapantay ko ang aking tithes and offering, pantay po yan, kasi yan po yung nakikita ko sa aking pastor. So last Sunday, ang aking offering, magkano mga brother Edwin, yung tithes ko? 970. So ang aking offering, 970. So kapag ganito may prayer meeting, so hindi po yung kasama, yung nilalagay ko po dito. And then kapag Sunday din naman, naglalagay din po ako dito. Pero bukod pa po yung aking talagang tithes and offering. So mga kapatid, ating po itaas yung ating standard of giving. So in times of poverty, we need to stay lowly. Magpakababa pa rin tayo. Hindi yung nagkaroon lamang tayo financially, pagpapalang financial, talagang tinataas na natin yung ating mga sinusuot, talagang branded na rin. Diba? Ang dami-dami natin mga binibili, so itinataas natin ang ating way of standard of living. So dapat mababa pa rin tayo. Magpakumbaba, huwag itaas. And then in times of poverty, we need to stay meek. Ang sabi po dito sa verse 2, meekness, na tayo po ay maging maamo. Kaya nga po mga kapatid, mga minamahal, sa totoo lang, poverty problem reveals, ito na, sasabihin ko po sa inyo, our true character. Diba? Our true attitude. Yan po yung nire-reveals niyan. Diba? Yung na mga poverty ito, na mga problema ito, kasi tinan ninyo, para bagang nare-reveal, kapag may problema, kahirapan, doon lumalabas na tayo pa rin immature pa rin. Tama ba? Nakikita doon yung mga immature Christian. Kasi nga, they don't know how to handle properly this kind of problem, this kind of poverty. Hindi nila alam paano ba ito i-handle. Kaya lumalabas yung immature Christian. Lumalabas ang tunay nating ugali. Lumalabas ang tunay nating karakter. Lumalabas yung tunay nating pag-ibig
pag-ibig, sino ba yung talagang mahal natin? Ang Diyos ba o ang mga bagay sa mundong ito? Sino po ang nire-reveal po nito? So mga kapatid, in times of poverty, we need to stay lowly, meek, maging maamo pa rin tayo. Eh kapag mayroong kahirapan, ang iba hindi maamo. Tama ba? Diba? Para bagang tigre. Kapag mayroong kahirapan, so dapat maging maamo tayo. Yun po yun. And then, in times of poverty, we need to stay lowly, meek, and then, verse 2, sabi po dito, long-suffering. So we need to stay patient. Na talaga maging dapat humahaba ang ating pasensya. Matiisin dapat tayo. Sapagkat si Kristo, di ba? Si Kristo, ano ba nakita natin sa Kanya? Naging marangya ang buhay ng Panginoong Hesus. Puro hirap nung nandito sa lupa. Kaya talagang ang sarap ng buhay dati. Yung ikaw yung lumaki sa bukid, nagtatanim ng palay, diba? Naglalaga ng mais, nag-iihaw ng mais, mayroon ng nilaga, may inihaw pa. Kaya naman. Diba? Tapos ang gulay pa, gulay na mais na mayroong malunggay. Ang sarap talaga dati. Ay ngayon, puro mga instant, tila-tila, hotdog, diba? Noodles. Kaya may buhay. So noon, talagang ikaw yung magluluto, ikaw mag-iihaw ng mais. Tapos dati, yung kapag mayroong pumatak na kamansi sa kapitbahay, takbo kami ng aking mga pinsan, o yun, may lumagabag. Nagabag na, yun, may pumatak na kamansi. So yung buto noon, kukunin namin, ilalaga, merienda na. Isasawsaw sa asukal para matamis, may lasa. Yun ang aming merienda habang nanonood ng TV. Ay ngayon, chicherya, kaya nga naman may fatty liver. Ayan. So kaya nga naman may UTI. Puro chicherya. So yun po mga kapatid, mga minamahal. So we need to stay patient, and then verse 2 pa rin. Sabi po dito, with all holiness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love. So in times of poverty, we need to stay in love with the Lord. Yon, ano? Dapat manatili yung ating pag-ibig kay Kristo. Kaya nga, health to us part diba, sa mga mag-asawa. So dapat stay in love. So yun po yun, upang manatili ang pagkakaisa. And then the last, mga kapatid, mga minamahal, sabi pa rin po ng verse 1, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocations wherewith ye are called. So we should be united in times of problem. In times of problem. Sapagkat ang problema nga po, ito po isang kasangkapan, device ni Satan upang magkawatak-watak tayo. So, nais ng Diyos sa atin, tayo po ay manatiling nagkakaisa. Kaya kahit may problema, dapat nagkakaisa po tayo. So, in times of problem, we need to use or show the gift of God given to us. Sabi po ng verse 7 and 8, but unto every one of us is given grace according to the measures of the gift of Christ. Wherefore he said, when he ascended up on high, he led captivity captive and gave gifts unto men. So kung tayo po ay magkakawatak-watak, binigyan tayo ng gifts na ito, saan natin gagamitin ngayon? Di ba? Yung iyong talent, yung boses mo ngayon, yung mga ibinigay sa iyong regalo ng Diyos, na ikaw ay dati nagtuturo sa Sunday School, dati kang song leader, dati kang choir conductor or choir conductress, saan mo na yan gagamitin ngayon? Yung mga gifts na yan. So kung tayo magwawatak-watak, iiwan ang gawain, saan natin ito gagamitin? So in times of problem, we need to use or show the gift of God given to us. Diba? Kaya kung meron man tayong mga problemang pinagdadaanan, hindi lang ikaw ang may problema, kundi lahat po tayo. And then in times of problem, we need, sabi po ng verse 29, or dito na rin po natin kunin sa verse 7 ito, but unto every one of us is given grace. So mga kapatid, in times of problem, we need to share the grace of God. Kahit may problema tayo, ibahagi pa rin natin ang biyaya ng Panginoon. Ano ba yung biyaya ng Panginoon?
yung kaligtasan po natin. Amen po ba? So ibahagi pa rin po natin yan sa mga kapatiran or sa ating kapwa, sa mga hindi pa nakakakilala kay Kristo. And then the last, mga kapatid, mga minamahal, in times of problem we need, sabi po ng verse 12, tinan po natin, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, we need to stand in the gospel of Christ. May problema man po tayo, manatili pa rin tayo, manindigan tayo sa Ebanghelyo ni Kristo. Ibahagi pa rin po natin ang Ebanghelyo ni Kristo. For it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Ano pa? Pass. May kasunod pa ba? Pero, Anong kasunod? For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Period. yun! Ay natin! Okay. So mga kapatid, mga minamahal, kahit meron po tayong problema, sana maglingkod pa rin po tayo. Sana magkaasa pa rin po tayo. Sana patuloy po natin ipanghagi ang Ebanghelyo ni Kristo. To God be the glory, tayo po ay tumayo. Tayo po yung buko, pumili tayo po manalangin. Ama namin Diyos sa langit, Diyos naming banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyo pong banal na salita. Nawa ito po ay tumimo sa puso't isipan ng bawat isa. Nawa natanggap po ng bawat isa na may kagalakan sa kanilang mga puso ang inyong pong banal na salita. Tulungan mo po kami na patuloy po itong may apply sa aming pong buhay, may bahagi sa aming pong kapwa. At sa oras po na mayroon po kaming problema, sa oras na mayroon po kaming persecution, sa oras na mayroon po kaming kahirapan, naway lagi po namin tingnan ang buhay ng aming pong Panginoong Jesus. Siya din po ay ginusik, siya din po ay dumanas ng kahirapan, siya din po ay meron din mga problema ang pinagdaanan. Subalit yan pa man, hindi po niya pinansin ang mga bagay na ito sapagkat kanya pong pinahiral sa kanya pong buhay ay ang pag-ibig sa mga tao mapapahamak doon po sa impyerno. Kung wala po ang sakripisyo ng aming pong Panginoon Jesus, kung wala ang kanyang pagbibigay, pag-aalay ng kanyang buhay, yung pagtubo sa aming mga kasalanan, nasan kaya kami ngayon. At salamat din po Panginoon sa mga alagad na talagang naglingkod ng buong puso. Kahit maraming kahirapang pinagdaanan, kahit wala silang material blessings na tinanggap sa kanila pong buhay, hindi sila dumanas ng karangyaan sa kanila pong paglilingkod. Ganun pa man sila po ay nagpatuloy. Salamat po Ama. Salamat po Banal Espiritu sa patuloy mo pong pagkilos sa amin. Nawa po Panginoon, patuloy mo pong tingin ang panalangin ng bawat isa. Nawa po Panginoon ay kami po ay matagpuan na patuloy na naglilingkod sa iyo hanggang sa pagbabalik po ng aming po Panginoon Jesus. Ibinabalik ko po sa iyo Ama lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.